So for today's video mga ka-worship, natawon ang kuan mga ka-worship. To si Miss Amanda. So niatubang na siya sa Senate hearing. Ikuan niya si Pastor Kibuloy, no? Pero takabalo. So tara mga ka-worship, ato silang paminawon ang mensahe ni Miss Amanda para kay Pastor Kibuloy. So ngayon mga ka-worship, panoorin natin yung reklamo ni Miss Amanda. Nireklamo niya yung yung Pastor Kibuloy. Panoorin natin mga ka-worship. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otak at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office. Mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At So pinapangakuan pala. Isaral ay sila mga ka-worship, libre lahat. Kinsa man pwede mo grab po na ng opportunity pag na makasakay sa eroplano, na pa scholarship, libre. Tapos ang tingalan ang saad po istorya ang dako po kayo nga tao, so mga siya ka-worship. Tiwasan na to worship. Tiwasan na to pagkuhan. Tantawa. doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng
kay JC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Kaya pa rito Ang yung sabi niya babae sa mga akin, ka-worship. Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sanctify ko. Sabi niya, parte Meaning doon, daw ng trabaho ng sanctify ministry of the pastorals na Kasi imasahe si ihalad daw. Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Bumalik ako sa kwarto ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specifics yan ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ang mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jack. May naaday paboritong shampoo si Pastor Kibuloy. Ay paboritong shampoo si Pastor Kibuloy ay. Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na, kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Noong una, pinaupo muna ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Iniwan siya mga ka-worship. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung Mga dito mga pagmamasahe ka-worship, no? Wata kay balo kung tinuod ba or tinuod kay siguro kabalo na ka sakyang mga politiko, kabalo ba ka si Pastor Kibuloy kay yung napalikod siya sa mga Duterte. So ang nangusog kay si Senator Risa Hontiveros, siya mo yung nag-interview, siya mo yung nagdala ng kasuwa. So wala ko balo mga worship, di lang po dahil tamo judge, pero siguro kay detalyado po kaya ang pag-istorya ni Miss Amanda kung yun sa siya kung sa'y panghitabo. So kana si Miss Amanda di kay usa siya sa mga biktima kuno ni Pastor Kibuloy sa iyahang uwan sa sulod sa iyang compound sa simbahan nila. Dahil naputay mga foreigner taga Ukraine nga nang reklamo brag upat or tulo ba to kabuok ang mga foreigner nga nagreklamo. Actually mga worship, sa una pa ni reklamo si Pastor Kibuloy sa US na siya, sa FBI wanted siya dito sa child trafficking o sex trafficking,
sana siya kaso nga gikuan sa FBI. So sa katong nga panahon kang Duterte pa dili pa siya mahilabtan kay si Duterte man ang nagdupa. So bawal man ang taga FBI itong mga ICC nga mosulod ri sa tuwa. So karon medyo bata kabalo mga ka-worship kay sa ngalan aning naamanggoy politics, di ba? Si Pastor Kibuloy yung naapos siya ni Duterte, so kabalo na kakaron nga Romualdez o Marcos o Duterte. So ana mga ka-worship, so ato lang subaybayan ang usay panghitabo sa Senate mga ka-worship. So sa Pastor Kibuloy di lang buday ta mo husga kung sa gyud kay dili pa man gid siya convicted nga kuan mga worship, no, amo na iyang gibuhat. So yan po lang nato mga worship ang tanan mga worship sa Ginoo. Salamat mo ka worship. So, next video mga ka worship ato tong tiwason ang reklamo ni Amanda. So God bless you mga ka worship, thank you.